Okay, isang mapagpalang araw na muli mga bata. So nasa ika-6 na linggo na tayo. So nung nakaraan ay pinag-aralan natin ang tungkol sa masusustansyang pagkain at 3 pangkat ng pagkain. So ngayon ay dadako na naman tayo sa bagong aralin natin. Ano nga ba yung bagong aralin natin? So ito ay tungkol sa tamang gawi sa pagkain. So naisasagawa ang tamang gawi sa pagkain. Ano-ano ba yung mga dapat natin isakilos habang tayo ay kumakain? So bago yan, balikan muna natin yung 3 pangkat ng pagkain. So meron tayong pagkaing nagbibigay ng lakas o go foods, pagkaing tumutulong sa paglaki o grow foods, pagkaing pananggalang sa sakit at infection sa glow foods. So meron akong tula, di ba, na pinabanggit sa inyo. So ito ay ang pagkain pampalusog. Uminom ka ng gatas, katawan mo ay lalakas. Kumain ka ng itlog, katawan mo ay bibilog. Kumain ka ng kamatis, kutis mo ay kikinis. Okay? So, ngayon ay tingnan natin tong larawan. Okay. Ang pamilya ay nasa hapagkainan. So, ano ang napapansin ninyo sa kanila? Pag-aralan ng mabuti ang ating larawan. Okay. So, paliliitin ko siya. So, ano yung masasabi ninyo sa larawan? Ano ba, or ano-ano ba yung inyong nakita? Okay, siguro sa nasabi nyo, sila ay nag-uusap-usap. Sila ay masaya. Inaabot ang pagkain. Or nakaupo ng maayos. So, alamin nga natin kung tama ba yung mga nasa isip natin nung makita natin yung larawan. Okay. So, may mga tamang gawi tayo sa pagkain. Ano ba yung ibig sabihin ng gawi? Ito yung mga gawain o mga ginagawa nyo habang kumakain. Ano-ano ba yung dapat nating gawin habang tayo ay kumakain? So, ito yon. So, yun yung ating pag-aaralan ngayong araw o linggo. Una, tingnan ninyo yung larawan. Sila ay naghuhugas ng kamay o paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Kayo ba, ginagawa nyo ba yan? Okay, lalo na ngayong COVID, no? Panay hugas tayo ng ating mga kamay. So, dapat talaga na panatilihing malinis ang ating mga kamay kasi sabi nga, ang kamay daw ay, ano, ito daw ang pinakamaruming bahagi ng ating katawan. Bakit? Kasi kung saan-saan tayo humahawak. So, dapat maghugas tayo ng kamay. Okay? Okay, so yan yung isa. Sunod. O, anong ginagawa ng bata? Ito, paano ba sila umupo? Sige nga, tingnan nyo nga. O, nakatuwid ang kanilang pag-upo, di ba? Nakalapat ang paa. So, dapat daw tayo ay umupo ng pwesto or ng maayos. So, syempre, kasi baka sumakit ang inyong likod. So, kailangan naka-straight lang yung likod sa pag-upo. Okay, sunod. Okay, yan naman. Ano kaya ang ginagawa nila o ang saya-saya nila? Okay, so sila ay nag-uusap-usap. So sa pag-uusap-usap, dapat daw magagandang bagay ang pag-usapan habang kumakain. So dapat hindi kayo mag-uusap-usap ng hindi kaaya-aya habang kayo ay kumakain. Halimbawa, magbabanggit kayo ng, ay, ang baho, kaya, ay, ano ba yan, nakakadiri. So, wag dapat ganyan. Dapat masaya kasi nasa harap ng hapagkainan. Kasi pag magbabanggit tayo ng hindi maganda, minsan yung iba niyan nandidiri na, hindi na makakain. So, dapat magagandang bagay lang ang pag-usapan habang kumakain. Okay, sunod. O, ayan, ano naman yan? 'Di ba? Inaabot niya yung pagkain. 'Di ba? Minsan hindi natin kayang abutin ang isang pagkain. So, dapat sabihin ang pakiusap o sa pagpasa ng pagkain. So, may kiusap ka, sabihin mo, makikiabot nga po ng kanin, pakiabot nga po ng ulam, or pakiabot nga po ng juice, o kung ano man yung dapat mong ipapaabot sa'yo, eh makikiusap ka, lalo na kapag nakakatanda ang iyong sasabihan. Naintindihan?
Okay, sunod. O ayan, ano ang ginagawa ng bata? Siya ay nagsasalita habang kumakain. Tingnan mo, nagtatalsikan na. Tama ba kaya yung gawin yan? Okay? Eto. Alin kaya ang mas magandang gawi sa pagkain? Itong nauna o itong pangalawa? Okay. So, dapat kasi iwasan ang pagsasalita kung may laman ang bibig. So, dapat hindi tayo, kapag naman ngumunguya tayo ng pagkain, huwag tayong magsasalita kasi magtatalsikan talaga yan. Baka mamaya yung pagkain na nginunguya mo nasa mukha na ng ano mo, katabi mo, o kaya ng kaharap mo sa pagkain. So, dapat bago magsalita, siguraduhin walang laman ang iyong bibig. Okay, ayan. Ano naman ang ginagawa ng mga bata? Sila ay nguyain ang pagkain ng nakasaraang bibig. Ayan, di ba? Kumain sila ng chicken at nakasaraang bibig. Hindi yung parang, ano, di ba yung baboy yung gumaganon, no? So, dapat hindi. Dapat pag ngumunguya ka, nakasaraang bibig. Ayan. Tama ba yung ginagawa ng batang yan? Yung pinapakita niya? Eto. Alin kaya dyan sa dalawa ang dapat nating gayahin? Itong nasa unahan o itong nasa pangalawa? Okay. Dapat kumain ng dahan-dahan upang magustuhan ang pagkain or manamnam natin yung kinakain natin. Hindi yung nagmamadali na para kang mauubusan. Dapat hinay-hinay lang sa pagkain. So, dapat ito ang ating tularan. Okay, so tandaan, may mga tamang gawi tayo sa pagkain na dapat sundin tulad ng paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, umupo ng wasto, magagandang bagay ang pag-uusapan habang kumakain, sabihin ang pakiusap sa pagpasa ng pagkain, iwasan ang pagsasalita kung may laman ang bibig, nguyain ang pagkain na nakasara ang bibig, at kumain ng dahan-dahan upang magustuhan ang pagkain. So yan yung mga gawi na dapat nating isabuhay kapag tayo ay humaharap sa hapag-kainan. Hindi lang basta-basta nakakain lang tayo. So may mga dapat muna tayong gawin bago tayo kumain. Ang isa pa dyan ay kailangan tayong magdasal. No? Isa sa mga hindi dapat nating kalimutan ay ang pagdarasal. So, dapat isang gawi rin yan sa pagkain na nagdadasal tayo bago at pagkatapos kumain kasi yan ay pagpapasalamat natin sa Diyos sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw, lalo na yung pagkain. So, isali yan ha, mga bata, kung wala man yan sa gawi ng pagkain, pero dapat isama natin yon kasi mahalaga na ipagpasalamat natin lahat ng biyayang natatanggap natin sa Diyos. Kaya marapat na bago at pagkatapos kumain ay magdadasal muna tayo. Naintindihan ba mga bata? So sana ay meron kayo uling natutuhan sa ating aralin. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.